Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Dinagdagan pa kasi natin tong mga tulpo na to eh. Mambabatas na walang alam sa batas. Tanginang yan. I would like to manifest that. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Sino ba kasing bumuto sa mga tulpo na yan? Ang daming mga abogado dyan sa paligid niya, tapos ang yabang-yabang niyang magsalita, parang very confident siyang magsasabi na we have to bend the law. Tanginang yan. Napansin niyo yung lalaki sa likod, yung medyo matanda sa likod. Abogado yun. Tsaka ang daming abogado dyan sa paligid niya. Tingnan niyo yung reaction niya, di ba? Tingnan niyo yung reaction niya. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Nakakatawa yung putang ina. Yung batas, yun yung paraan o mekanismo para yung mga tao mamuhay ng mamuhay ng maayos. 'Di ba? Tapos sasabihin mo bend the law. Nahalal ka pa naman na gumawa ng batas. Isa kang mambabatas pero isa ka sa hindi susunod sa batas. Tuturuan mo yung mga tao na hindi sumunod sa batas. Tanginang yan. Kung hindi nyo alam yung nangyari dito, no? Ito kasing si Marcolita, gusto niyang maging star witness yung mga diskaya. Ito namang si Remulla, gustong kunin yung mga diskaya na maging star witness, pero kukuha mo na ng mga ari-arian, mag-surrender. Ito namang si Marcolita, syempre kailangan sumunod sa batas. Yung pagkuha ng mga ari-arian o mga pwedeng magkuha sa kanila kasi nga corrupt din sila, nag-corrupt sila sa gobyerno. After na lang ng lahat. Kaya ito sumingit si Erwin Tulfo, sabi niya na sometimes we have to bend the law. Kasi ngayon yung gustong mangyari ng mga tao, gustong kunin yung ari-arian ng mga taong sangkot sa anomalya, sa mga diskaya. Kaya nabanggit niya yung we have to bend the law. Dahil nga maraming mga Pilipino ang gustong kunin yung mga ari-arian ng mga putang inang mga korap na yan. Kaya kailangan daw sundin kasi nga yun yung gusto ng mga tao na kunin yung mga ari-arian ng mga putang inang mga korap na yan. Hindi mo ba naisip na isa sa mga gusto naming mangyari pumatay ng mga hayop na mga korap na opisyal ng sa gobyerno? Yun ang boses ng maraming Pilipino. Dahil sa galit ng mga tao, we have to bend the law. Papati tayo ng mga taong korap, mga mababatas na korap, mga opisyal ng gobyerno na korap. Tanginang yan. Dinagdagan pa kasi natin tong mga tulpo na to Mambabatas na walang alam sa batas. Tanginang yan.